Ito ang sabi ni Rowena, nagpapako ba siya ng cruise at sinabi niyong nagsakripisyo yan? Kabibili nga lang na daw ng private jet. Di ba? Tama si Atty. Rowena. Iba talaga si Atty. Rowena. Kamara, nagdalamhati sa pagbitiw ni Romualdez. Bakit? Ano bang nakakatawa lang no? Nakakatawa lang talaga ang gagawin ng mga ano ba to? Tama talaga si Atty. Rowena Guanzon. Nagpapako ba si Martin Romualdez sa krus para sinasabi niyo nagsakripisyo siya. Di ba kabibig? Nakakatawa lang yung mga sinasabi nila. Di ba? So eto na. Speaking of Atty. Rowena Guanzon, akala niyo ba si Atty. Rowena Guanzon, tawag ito, hindi niya, kasi nagbitiw na si Martin Romualdez ay talagang hindi na niya ito i-stop na niya ang kanyang bardagulan. Hindi mga bibig. Ito si Atty. Rowena Guanzon. Bardagulan to the max pa rin siya kay Martin Romualdez. Let's listen to Atty. Rowena Guanzon. This one. Ito na. Tingnan mo dapat kung sino nakaupo. Tingnan mo. Ngayon, paano siya napalitan? Di si Sandro, may marching orders, napalitan ng tito mo. Dahil anak niya. Dahil anak niya. Pero paano kung wala siyang anak doon? It could have been anybody else. It could have been anyone. He could have said, okay, ayoko na yan. Palitan nyo na yan. And what Bongbong wants, Bongbong gets. It's always been that way. Diba? What do you mean? What do you mean by that? Well, he was only shocked. What he wants, he gets. Diba? So bakit mo kami why do you think it took him so long? Sabihan mo kami na hindi mo siya kaya? Maniniwala ba kami dyan? Kaya ngayon nag-speaker in the first place kasi pinsan mo, yun ang pinili mo para meron kang kapitan. Ha? O sa mafia pa, meron kang kapitan. Ngayon, ng kapitan, naging mas powerful pa sa kanya. Abay, siya na ito. The supreme leader, Kim Bonjin. Yeah? Kim Bonjin. Hindi na ito, speaker. Supreme leader na ito. Kung makaasta pa, Congress will not be a refuge for the thieves of scoundrels. Ito pa kabibigo. Ito pa. Unahin muna natin ito. This hirit ni Atty. Rowena Guanzon. Before we go back to that particular, hindi yan. Where is it? Ito. Do you think that the government, the administration right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress? Of course. This is like this one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan na sila ni Romualdez eh. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Tama. Takot sila. Ito, pinsan niya. Sagot mo kami, boss, ha? Hindi sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito ng insertion at insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. But of course, this kaya started in 2016. Ano sabi started niya? to get their billions. Ano sabi niya? Tinanong siya, bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nahingi nung panahon ni President. Boom. Nang panahon ni Digong, nagutom ang mga buhaya. Kaya ngayon, nabundat ang mga animals na corruptos, sabi ng Izan. So, balikan natin yung isang video ni Atty. Rowena Guanzon. It's all about VP Sara. Ito ba yun? Go. Ko ng mga congressman was to ensure na mananalo si Romualdez for president. I hope VP Sara is listening because she's the woman to be. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Correct. Agree. Ngayon, hindi na. To trick
siya noon, kayo baka minus 30%. So, hindi na siya makakatakbo. Ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? So, now, the left, Makabayan, the other parties, Liberal Party, will now have a chance, di ba? Di ba? So, kasi weak na yung kandidato ni BBM. Weak na weak. Kung sino man yun. I heard it can be Remulla, the Guapo one. Or they can have an alignment, di ba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo ng Marcelo? Tama. It's very funny if you align with BBM. But, again, BBM is not going to run for president anymore. So it will depend who his candidate is. So what will happen? Romualdez is out. It's the stage for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Because this is a serious extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. Good. And she has the character. Good. Na matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurap. Parang si Digong. Perfect. Perfect ang pagkasabi ni Atty. Rowena Guanzon na parang si Digong, si VP Sara. O ano yan? Ibabash naman si Atty. Rowena Guanzon na ano yan? DDS na si Rowena Guanzon o love niya si VP Sara. Hindi, nakita lang ni Rowena Guanzon na kailangan ang Pilipinas ng Mala Duterte ang angas. Yung parang si Pangulong Duterte. Nakita ni Guanzon na kailangan ng kagaya ni Duterte. And si Sara ang nakita niya ng ganyan. Kasi sa panahon ni Digong, ang mga politiko, ingat na magnakaw. Meron na mga nakakalusot, pero hindi lahat na katulad nyo na grabe. Lantaran, sabi nga ni Atty. Rowena was the best of the best. Kung trophy ang pag-usapan natin, grabe yung nakawan ngayon. Hindi ba, kabibig? So, agree ba kayo sa mga statement ni Atty. Rowena Guanzon hinggil kay VP Sara, kaya sa pamuno ni BBM, pati itong si Martin Romualdez. Wala na ang limelight si Martin Romualdez. Tama nga, si Bongbong Marcos, weak na talaga eh. Kung sino mang i-endorse ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, I'm not sure kung mananalo. Oo. Hirap ang mga kaliwa ngayon na maghanap na pwedeng pang-counter ni VP Sara. Kasi nakikita na nila na si VP Sara talaga ang uupong president sa 2028. So, lahat sila ay nagtutulungan para masira ang pangalan ni VP Sara. Take note, yung rally ang gaganapin, akala natin Marcos resign, hindi pala. Ayaw nilang i-resign si Marcos kasi takot sila na si VP Sara ang uupo. Because kung hihingi ng tao na, Marcos mag-resign ka, natural. Sino ba ang uupong bagong presidente? Si VP Sara. Kaya ayaw. Kaya sabi nila na ang rally daw ay hindi anti-Marcos rally, kundi anti-corruption. Sino ba ang nakaupong presidente ngayon? Which means yung presidente natin na ngayon, inosente sa corruption? Hindi niya alam na may corruption ang kanyang pamumuno ngayon? Ano bang klaseng rally yan? Nakakatawa lang. Nakakatawa ang mga hinanaing na, ayon to sa korupsyon, itigil ang korupsyon. Paano ma-address kung ang pumirma sa GAA sa BICAM ang presidente? So alam ng presidente. Nakakatawa. At ang chika pa, si Bongbong Marcos daw ay aaten sa anti-corruption rally. Presidente ka, aaten ka sa di ba administrasyon mo to? Parang sinampal lang ni Bongbong Marcos ang mga rallyista. Parang, sige, gusto nyo? Sige, atin ako. Ay, naku, mga bibig. So, yun po, mga kabibig, ang ating Ladies Libag-Libag for today. Nakakatawa lang. Pero, believe ako kay Atty. Rowena Guanzon, ha? Talagang, she is doing the right thing to educate the people and to tell the people na iba na. Kailangan na natin ng isang
kamay na mala Duterte para matakot naman ang mga politikong magnanakaw. Walang katakutan ngayon eh. Tapos pag ang politiko ay mabulgar, ma-brought up yung mga pangalan nila sa mga kontratista, magpapa-inosente. Di ba? Yun lang kabibiging atin. This is Libak-Libak for today. Gusto niyo bang maging bayani si Martin Romualdez? Comment down below. Saldi ko, wanted na sa Pilipinas. Bye everyone. See you next time.